Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion. Dalawang post itong pag-usapan natin. Puros ito kay Auntie Claire Castro. Una post ni Attorney G. Pangalawa post ni Sas Sasotrugando. Unahin natin kay Attorney G. Sabi dito, gusto ninyo ang halimbawa ng masamang epekto kung kayo po ay dahan-dahan ng nakukulto? Ito po ay konektado sa mga videos ko tungkol sa tila nauuso ng pagkakakulto sa mga ilan sa kapwa nating Pilipino. Dahil ganito po ang nangyari sa inyo kapag nagkaroon ng blind allegiance at confirmation bias kayo. Ito, magandang term ito, confirmation bias. Lahat na lang ng pananaw mo, may bias na. Dahil sa iyong idolo. Ito, si Auntie Claire, yung idolo niya ang Pangulo. Dati binabatikos niya, ngayon, number 1 idol niya na ang Pangulo. O yung tipong sa sobrang pagiging deboto ninyo sa inyong mga pinuno o iniidolo, sa mata po ninyo ay hindi na maaari pang magkamali ito. At dahil ang halos lahat po ng impormasyon at pananaw na napapanood, nababasa at naririnig ninyo ay pawang pabor na lang sa inyong mga pinuno o iniidolo. Napakadali ninyo pong matrigger, magalit o sumama ang loob sa tuwing nakakapanood, nakakabasa o nakakarinig kayo ng mga impormasyon o pananaw na salungat sa sariling paniniwala ninyo. At ang nagiging tendency po ninyo ay nagpapadala kaagad kayo sa inyong emosyon imbes na pag-aralan muna ng masusi ang impormasyon o pananaw na ito. At magtatanong muna ng mga karaniwang tanong ng isang normal na mapagpanuring tao. Kung totoo ba o hindi ang impormasyong ito. At kung totoo, may basihan ba o punto ng nasabing impormasyong ito? Otherwise, mabubudol lang po kayo katulad ng nangyari kay Yusek Claire Castro. Ito na yung example, nabudol si Castro. Noong ipinakita sa kanyang isang larawan na magkasama si dating Spokes Harry Roque at Ambassador Loli Arroyo na anak ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, naging emosyonal kaagad ito at agad na binatikos at binalaan nito si Ambassador Arroyo. Sabi niya na, huwag niyong konsintihin, huwag niyong tulungan yan, delikado yan ginagawa niyo, Ambassador Arroyo. Hindi niya pinag-aralan ano ba yung picture na yon. Bagong picture ba o matagal na? Salita kaagad siya eh. Imbes na i-verify at pag-aralan muna ang nasabing larawan, dahil kinakailangan pang mag-issue, kinakailangan pang mag-issue ng formal statement si Ambassador Arroyo na noong 2023 pa kinuha ang nasabing litrato at isang official visit sa kanyang opisina sa Austria ito para lang mahimasmasan si Yusek Castro at umatras sa mga matatalim na sinabi nito. At kung nangyari ang bagay na ito sa isang abogadong katulad ni Yusek Castro na opisyal na tagapagsalita pa ng palasyo, paano pa kaya ang epekto ng pagkakulto sa isang ordinaryong mamamayang Pilipino? Ganyan po ang nangyari kay Yusek Castro. Sabi ko nga, binagsakan ng matinding kamalasan sa sobrang commitment niya na dipinsahan ang kanyang amo, ang palasyo. Salita kagad siya na huwag niyong konsintihin, huwag niyong tulungan. Yung pala, matagal ng picture yun. Noong 2023 pa na hindi pa na naghiwalay ang unit team, magkakasama pa lahat noon. Ay, nako. O ito, next naman. Yung post naman ni
sasasot rugando. Ito, another kamalasan ni Auntie Claire. Lumabas ang kaotso-otsohan, sasasot. When asked what she could say about the Pulse Asia survey, 48% of Filipinos don't trust the president in resolving the flood control crisis. Claire Castro said, that means 52% still trust the president. I just cannot, Auntie Claire. Ay, nako. Itong sa Auntie Claire, I don't know kung tinitignan ba niya yung resulta ng survey. Itong survey ng Pulse Asia na ito is may tatlong grupo. Grupo na nagsasabi na halos wala na silang tiwala kay Pangulo. Meron ding may tiwala at merong undecided. Nung itanong sa kanya yung 48% na walang tiwala sa Pangulo, automatic inisip niya na yung remaining 52% may tiwala sa Pangulo, which is very, very wrong. Kasi mayroong undecided. Sa survey ng Pulse Asia, 22% sa mga respondents undecided. 30% lang yung nagsabi na may tiwala sila sa Pangulo. 48% yung nagsabi na wala ng tiwala sa Pangulo. Kaya 48 plus 30 plus 22 equals 100%. Ganyan po mag-isip ang ating Auntie Claire kung ano yung makita niyang opening na madepensa niya ang kanyang Pangulo. Kulto na nga eh. Naisip niya agad, no problem. Majority. 52% ang may tiwala sa Pangulo dahil 48 lang ang walang tiwala. Ano yon? Ka-otso-otsohan? Hindi niya tinitignan yung result ng survey na sa lahat ng survey may mga undecided talaga. Okay? Sa mga presidential preference survey ngayon, kung minsan mas mataas pa yung percentage ng undecided kaysa yung mga namili kay Romualdez, John Vic Rimulya, Hontiveros, undecided nga. So dito, 22% ang undecided. Ay nako, pagpasensya na lang natin sa Auntie Claire, binabagsakan lang ng matinding kamalasan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon nindot na gid kayo ang ilang atop. Nakaatop na gid sila, napulian na tong ilang yero nga 15 na katuig. Karon maayo na gid. Una-una, magpasalamat ko sa Ginoo nga naikuan og sa nagtabang og sin kay nailisa na gid among sin nga dinagid mi maulanan. Dapat pa nga magpadayon ang ilang pagtabang, daghan pa ang hinahanglan. Salamat po. Mga 10 years na ning among balay. Oo. Akong anak dayon duha na kabuok. Dayon nga naman nga tungod aning kuan dugay na kaayo bago pa mo nakaatop og bago. Alang kay kanang kuan kung naatay kwarta, igo naman ipalit og pagkaon. Oo. Nya. Mora. O di gid mi makapalit og bago nga sin. Salamat kay sa naghatag. Pila day ka buok imong anak? Duha na. Duha imong anak. Oo, so tanan na sila ga eskwela. Oo, tanan na sila sa eskwela. Oo. So, salamat kayo. Oo, sige, salamat pud kay. Oo. Nindot na gid kayo nga tan-awon og salamat kayo sa Ginoo og sa nagtabang ani labi na sa naging sponsor
Salamat kayo sa Ginoo sa pagtabang sa among mga katribo nga tanan. Salamat and God bless us all.